Magandang araw! Ako nga po pala si Binibining Shanilyn R. Tumilab, ang mag-uulat patungkol sa napapanahong isyong lokal at nasyonal ng climate change. Bago ang mga layunin ng paksang ito, una ay maipaliwanag ang sanhi at bunga ng climate change. Pangalawa, makapagmungkahi ng mga interbensyon sa suliranin ng climate change. At ang pangatlo ay mapalawak ang kaalaman ng mga tao tungkol sa climate change at ang mga hakbang na dapat gawin upang matugunan ito. At dahil nga tapos ko nang sabihin ang mga layunin ng paksang ito, ngayon naman ay ating ang tatalakayin kung ano ang climate change. Ano nga ba ang climate change? Ang climate change ay ang pangmatagalang pagbabago sa mga pattern ng panahon. Ito ay sanhi ng mga greenhouse gases na nagpapataas ng temperatura ng mundo. Nang dahil sa pagbabago ng ating klima, ito ay nagdudulot ng mga sakuna kagaya ng heatwave, baha at tagtuyot na maaaring magdulot ng pagkakasakit o pagkamatay ng lahat ng mga living things na naninirahan sa mundo. Ang climate change ay ang pangmatagalang pagbabago sa mga pattern ng panahon na siyang nagdudulot ng madalas na sakuna dito sa ating mundo. Dahil nga sa pagbabago ng ating klima, marami ang aapektuhan. Hindi lang ang mga tao, gayon din ang mga pananim, mga hayop, at iba pang mga living things na naninirahan sa mundo. So, ang mga sanhi ng pagbabago ng ating klima ay ang greenhouse gases. So, nang dahil sa mga greenhouse gases na iyan, mataas ang temperatura ng mundo. Kaya nagkakaroon ng madalas na tagtuyot at pagbagyo. So ngayon nga ramdam na ramdam natin ang init ng panahon kahit alas 10 pa lang ng umaga ay talagang masakit na sa balat ang init na mula sa araw. At madalas pa ang pag-ulan. So, may dalawang pinakamasamang epekto sa kapaligiran ang climate change. Ito ay ang El Nino at La Nina. Ano nga ba ang El Nino? Ano nga ba ang La Nina? Ang El Nino ay ang pag-iinit ng tubig sa karagatan na nagdudulot ng pagbabago ng panahon. Ito ay nagre-resulta ng tagtuyot, matinding tagtuyot at matinding pag-ulan. Dahil sa matinding tagtuyot na iyan, maraming mga pananim nga ang namamatay at maraming nagkakasakit. So yun, napalakayin ko yan mamaya. Sasabihin ko yan kung ano mga sakit na idudulot ang pagbabago ng klima. Ang La Nina naman ay ang kabaligtaran ng El Nino. Kung ang El Nino ay, ang epekto niya ay tagtuyot at matinding tagtuyot at matinding tag-ulan, kabaligtaran naman ito ng La Nina. So sa pagtaas ng temperatura ng mundo, dumadami ang mga sakit kagaya ng dengue, diarrhea, malnutrition at iba pa. Ayon sa pag-aaral, may dalawang sanhi ng climate change. Ito ay ang natural na pagbabago ng klima ng buong mundo nitong mga nagdaang matagal na panahon. Ito ay ang sama-samang epekto ng enerhiya mula sa araw, sa pag-ikot ng mundo at sa init na nagmumula sa ilalim ng lupa na nagpapataas ng temperatura o init sa hangin na bumabalot sa mundo. So natural siya. Natural yung pagbabago ng klima. Ngunit mas lalong tumitindi yung pagbabago ng ating klima na humahantong na sa mga madalasang sakuna dahil sa mga gawain ng tao. Ito yung ikalawa. Mga gawain ng tao na nagbubunga ng pagdami o pagtaas ng carbon dioxide at iba pang mga greenhouse gases tulad ng methane, nitrous oxide, fluorinated gases. Ang carbon dioxide ay dulot ng pagsusunog ng fossil fuels. So, tulad ng langis, carbon, at natural gas. Para sa enerhiya, paggawa ng simento at deforestation. So, yung pagsusunog ng kagubatan, pagsusunog ng basura, ay ilan lang yan sa mga dahilan ng pagtaas ng carbon dioxide sa mundo na nagiging sanhi ng pagbabago ng klima. Ang methane naman ay nagmumula sa natural gas at langis, pag-aalaga ng hayop at pagtatapon ng basura sa kung saan-saan na lang. Sumunod ay ang nitrous oxide. Ito naman ay nagmumula sa paggamit ng mga pataba na may chemical, na hinahaluan ng chemical. At sunod ay ang fluorinated gases. Ang mga fluorinated gases ay nagmumula sa paggamit ng refrigerator, aircon. So yun yung mga
bilang sanhi ng pagbabago ng ating klima. So, ang greenhouse gases ay nagkukulong init sa mundo. So, yun nga, yung pagpupukol ng mga puno at pagbubuga ng gasolina ay siya ding dahilan kung bakit mas lalong lumalala ang pagbabago ng ating klima. Kasi pag pinuputol yung mga puno, wala nang mag-aalis ng mga carbon dioxide na naiipon sa mundo. Pagbubuga ng gasolina, mas lalong tumitindi yung problema. Tapos yung mga nabubulok na mga bagay na organic na nagbubungad ng methane ay ilan sa mga dahilan ng climate change. So narito nga ang kadalasang epekto sa tao ng matinding init, tagtuyot, at bagyo. Una ay ang kolera at iba pang sakit ng mga pagtataidala ng tubig o pagkain. Ito ay dulot ng ano ito? Dulot ng bagyo tagtuyot. Pangalawa ay ang ano ang pangalawa? Malaria. Ang malaria at dengue na dala ng insekto at lamok. So yun. Pangatlo, ang leptospirosis ng mga daga. Pang-apat, allergy dulot ng polusyon. Pang-lima, ang malnutrition at epektong panlipunan dulot ng pagkasira ng mga komunidad at pangkabuhayan. So ito yung mga madalas na epekto na dulot ng init, tagtuyot at bagyo. So malnutrition, bakit madalas na naapektuhan ng pagbabago ng klima ang panlipunan at pagkasira ng mga komunidad? Bakit? Siyempre, kapag bumabagyo, naapektuhan ang lipunan, naapektuhan ang isang komunidad, lalo na kapag matindi yung bagyo tumama sa kanila. Imbis na sana yung pondo ng gobyerno na ibibigay sa mga taong liit lang ang kinikita sa pang-araw-araw para mapakain ng kanilang pamilya, ay napupunta sa mga gastusin sanhi ng bagyo. Komunidad, halimbawa, naputol ang isang tulay o nasira ng dahil sa pagbagyo, syempre kinakailangan yung ayusin. Kasi saan dadaan ng mga tao kung hindi yun naayusin, di ba? So syempre yung pondo ng gobyerno, ilalaan doon para makaayos yung tulay. So imbis na mapunta doon sa mga taong nangangailangan para may pambili ng pagkain, napupunta na lang doon sa papagawa ng tulay. Okay, malnutrition, syempre, na dahil sa tagtuyot, kinukulang na tayo sa supply ng mga gulay. Kasi nga, matindi yung tagtuyot. Wala nang nabubuhay na pananim ng dahil sa tindi ng tagtuyot, pag-init. Marami nang nangangayayat. Kasi ang kinakain na lang, karni na lang. Wala nang mga nutrition. Kaya yun, kinakailangan na ng malnutrition. Yung mga pananim na ay tutuyot na dahil sa tagtuyot. Bumabagyo pa, wala. Anong aanihin? Wala. Kaya anong gagawin? Siyempre, bilang isang tao, may malasakit sa ating mundo, kung ikaw may malasakit ka, gawin mo na mga simpleng tips na ilalahad ko. Una, magtanim ng puno. So, imbis na mag-cellphone ka dyan sa bahay niyo, bakit hindi ka magtanim ng puno para makatulong sa pag-alis ng carbon dioxide? Ay hindi masyadong malala ang tagtuyot at matinding pagbagyo. Hindi madalas. Pangalawa, magpalit ng bumbilyang compact fluorescent bulbs. Narito ang compact fluorescent bulbs. Bumili na kayo yan at yan ang gamitin nyo sa inyong mga tahanan, sapagkat yan ay nakakatulong din sa pagbabawas ng epekto ng climate change. Pang-apat, bunutin ang plug ng mga appliances kung walang gumagamit. Ikaw, nagsiselfone ka na, tapos nanonood ka pa, hindi ka naman nanonood kasi sa cellphone ka lang nakatingin, tigilan mo na yan, bunutin mo yung plug dahil wala naman iyong silbi kasi sa cellphone yung paningin, nakakadagdag ka lang sa mga epekto ng pagbabago ng klima. So para makabawas-bawas, bunutin mo. Tapos, kung malamig na ang panahon, tapos nakatutok pa sa yung electric fan, patayin mo kasi malamig na. Huwag kang abusado. Ganun lang. Simpleng tips lang yan na alam kong magagawa nyo. Kung talagang may malasakit kayo sa mundo, may malasakit kayo sa bawat isa, gawin nyo ang mga simpleng tips na ito upang makatulong ay sa pagbabawas ng pagbabago ng klima o sa mga epekto ng pagbabago ng klima. Panglima pa pala, magtipid sa pagtipid.
magtipid sa paggamit ng tubig. Magtipid ka ngayon. Simulan mo nang magtipid sa paggamit ng tubig. Kapag naghugas ka, huwag mo nang masyadong nakasanday. Pwede mo lang naman hinaan yan. Huwag kang magmadali dahil ang buhay ay hindi karera. Tapos kapag naliligo ka, isang timba lang ng tubig, okay na yan, day. Ang importante, nakaligo ka. Ngayon, magtipid ka, pasalamat na lang tayo at meron tayong tubig na nakukuha na malinis at safe gamitin. So, para naman mabawasan ang epekto ng climate change, gawin natin ang mga simple tips na ito. Karakawan niyo, gawin natin. Magtipid sa paggamit ng tubig. Pang-anim, maging praktika sa paggamit ng sasakyang maglakad kung kinakailangan. So, kung yung pupuntahan mong lugar ay nasa kabilang baryo lang naman pala, maglakad ka, day. Lakarin mo yan, okay? Lakarin nyo yan, students. Lakarin nyo kasi para mabawas-bawasan yung pollution. Tapos, saka ka nang magsakay, pagpabalik. Siyempre, nakakapagod yun, day. Yeah, ito naman gawin nyo. Pang-pito. Huwag magsunog ng anumang basura. Huwag kayong magsunog ng anumang basura. Please, gawin nyo po yan sa inyong mga tahanan. Dahil mga students, nakikinig ba kayo? Batid ninyo na mga simpleng tips na ito ay hindi mahirap gawin. Kaya gawin ninyo. Yung basura na itatapon ninyo, sinusunog, imbis na itapon at sunugin nyo yun, ibaon nyo sa lupa para maging pataba. Pang-walo, mag-recycle. Iwasan gumamit ng plastic bag. So yung mga bote ng Coke, mga kung ano-ano pa na pwedeng i-recycle. Tapos iwasan ang paggamit ng plastic bag. May paper bag, yun na lang gamitin natin kasi nalalata yun. Mas okay pa yung gamitin kaysa sa plastic bag. Kasi kung hindi natin titigalan yung paggamit ng plastic bag, baka mag-plastic tayo, guys. No. So yun, naipaliwanag ba ni Binibini Channery ng mga sanhi at bunga ng climate change? Naipaliwanag po natin. So ang sanhi ay ang mga greenhouse gases at natural gas. Ang mga greenhouse gases ay nagmumula sa mga aktibidad na ginagawa ng mga tao. Yung sanhi at bunga ng climate change, yung bunga naman ay yung matinding init, matinding tagtuyot, at matinding pagbagyo. So, naimungkahi ko ba mga intervention sa suliranin ng climate change? Naimungkahi po natin. Napalawak ko bang inyong kaalaman tungkol sa climate change at mga hakbang na dapat gawin upang matugunan ito? Napalawak po natin. So, nasabi ko yung mga sanhi at bunga ng climate change at yung epekto nito sa kalusugan ng tao at nasabi ko kanina kung ano mga simpleng tips na maaari yung gawin sa kanya-kanya nating tahanan para mabawasan ang epekto ng pagbabago ng klima. O yun lamang po at maraming salamat sa pakikinig. Sana ay mayroon kayong tutunan sa paksang ito. Muli, ako si Binibini Channery Nartumilap, ang nag-ulat sa napapanahing isyong lokal at nasyonal ng climate change. Maraming salamat. Paalam. Bye-bye.